Viral online ang isa umunong pet-friendly restaurant sa Tagaytay City na hindi raw nagpapasok ng customer na may kasamang aspin o asong Pinoy. Kinundo na rin yan ng ilang animal rights groups. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Libo-libo ang napa-angry react sa trending na online post na ito. Ikinuwento ng uploader na si Lara Antonio ang anyay pandidiscriminate sa kanyang aspin o asong Pinoy na si Yoda. Kamakailan lang nagpunta sila sa sikat na restaurant sa Tagaytay, ang Balay Dako. Pet-friendly raw ang kainan kaya dinala niya ang dalawa niyang aso. Nung una, pinayagan daw silang mag-dine-in pero nang makita ng staff si Yoda, sinabihan daw silang bawal daw ito, sabay tanong kung anong breed ng kanyang aso. Nakaramdam na raw si Lara kaya mixed breed ang nasabi niya. Sabi ng staff, small at medium-sized dogs lang ang allowed sa Balay Dako. Tinanong naman ni Lara kung anong size ba ang medium dog dahil wala namang nakalagay sa website ng restaurant. Naunang sinabi ni Lara na 18 kg si Yoda at sinabi naman ng staff na hanggang 15 kg lang ang kanilang pinapapasok. Ang ikinasama pa ng loob ng fur parent nang ipakita sa kanya ng manager ang mga asong pinapayagan. Mayroon daw doong litrato ng isang golden retriever na di hamak na mas malaki sa kanyang fur baby. Sinabi rin daw ng manager na ang mga pinapayagang aso ay ang mga kagaya ng Shih Tzu at Labrador. Ang mga Labrador ay isang malaking breed ng aso. Giit ng uploader, hindi pet-friendly ang Balay Dako sa malalaking aso at sa mga aspin. Maging ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS, dismayado sa Balay Dako. Wala raw masama sa mga aspin, mapagmahal nga raw ang karamihan sa mga ito. Based from our experience, 90% of the shelter animals are aspins. They're all lovable. Discriminations against aspins, it usually stems from misconception about yung temperament and characteristics nila. Importante rin daw sa mga establishmento na malinaw ang mga patakaran sa mga hayop para hindi na didiscriminate ang mga aspin. Nagsorry naman na ang Balay Dako sa anilay hindi pagkakaunawaan kaugnay ng kanilang pet policy. Bilang isa umanong kumpanya na may pagmamahal sa mga hayop, naiintindihan daw nila ang kahalagahan ng pagtanggap sa mga alaga. Pero kailangan din daw isaalang-alang ang iba pang bagay gaya ng espasyo at kaligtasan ng lahat ng guest. Sa ngayon, nire-review na raw nila ang kanilang policy para masigurong malinaw, patas at balanse ito sa pangangailangan ng mga may alagang hayop at wala. Dagdag pa ng Balay Dako, gagawa sila ng mga hakbang para matiyak na ang kanilang mga staff ay may sapat na training at kaalaman sa kanilang mga patakaran. Umaasa rin ang Balay Dako sa patuloy na suporta sa kanila ng publiko habang nagsusumikap silang lumikha ng isang welcoming at inclusive na environment para sa lahat. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.